Itatanong ko lang po kung allowed po ba sa pagpipreach yung mga babae sa pulpito po. Oo naman. Allowed po ba? Ang bawal lang naman sa babae, magturo o magmamuno eh. Pakinggan mo, sa 2:9. Ang babae mag-aral na tumahimik Dos ng once pala, itoong dos pagkapasako. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Ayun, yung sinasabi ron, bawal ang babae na magturo o mamuno. Pero kung magpipreach, ano, iba kasi yung pagpipreach, yung office of the preacher, iba sa office of the teacher. Ano? Iba yung pagtuturo kaysa sa pag-aral o pagpipreach. Nasa Tito 1:9. Pakinggan nyo. Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Oh, yung umaaral, dapat manangan sa salitang ayon sa turo. Kaya iba yung tagapagturo, iba yung umaaral. Dito sa aming church, ang babae pwedeng umaral, pero hindi nagtuturo. Pakinggan mo sa 12 ng Roma. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Magkaiba yun eh, yung pagtuturo sa pag-aral. Yung ka nagtuturo sa kanyang pagtuturo, ang umaaral sa kanyang pag-aral. Halimbawa, tinuruan ko yung isang kapatid na babae, natuto naman ng turo. O, pwede siyang umaral ng magaling na aral. Yung pong sa harap ng maraming Oo. allowed. Allowed yun. Kasi hindi naman masama yun. Alam mo kung ba't lang sinasabi nilang masama yun? Meron silang sitas na hindi naintindihan sa Biblia. Yung nasa unang Korinto. Pakinggan mo. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita. Kundi sila'y pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Sapagkat? At kung ibig nilang maalaman ng anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Mahalay ang isang babae magsalita. Sinong babae? Walang alam ito eh. Kung gusto kanyang malaman ng anumang bagay, magtanong siya sa kanyang asawa sa bahay. Babaeng kulang sa kaalaman nito. Paano mong pagsasalitain? Eto kapatid, intindihin mo ito sabihin ko, ano? Lalaki ka, no? Diba? Hindi naman kung lalaki ka, pwede ka na magsalita eh. Tamo ko, marami kong kasamang lalaki rito. Hindi lahat iniuupo ko rito. Oh. Kuminsan nga, itong iniuupo ko rito eh. Palpak. Hindi sa palpak. Kumbaga, hinihila akong madimanda nitong mga yun eh. Pero, hindi mo lisensya yung pagkalalaki para magsalita. No? Lalaki man at wala namang alam na sasabihin, pagsasalitain mo ba? Diba? Lalo na pag babae walang alam, lalo lang mahalay na babae walang alam pagsasalitain mo. Pero kung halimbawa, may alam naman, ano? Pakinggan mo, 68:11 ng awit. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga babaeng naghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. Kung binigyan ba ng Diyos ng salita, pwede ba namang hindi maghayag? Kaya kahit babae. Ang totoo nga, kung walang maghahayag, si Kristo, kahit bato, pagsasalitain niya eh. Kung wala na, no? Pakinggan mo. At ilan sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Ano sagot ni Jesus? At sumagot siya at nagsabi, sinasabi ko sa inyo, na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Kita mo? Pagka hindi walang sisigaw na, pati bato, pasisigawin ni Kristo eh. Mas gusto ko naman babae na lang ang sumigaw kaysa bato. Di ba? Di ba? May bibig yung babae. Kung yung bato, pwedeng pasigawin ng Diyos pagka wala ng sisigaw. Much more na mapapasigaw ng Diyos ang isang babae sa tulong ng Diyos. Kaya kami naniniwala ang babae pwedeng mangaral. Kaya lang, hindi kami naniniwala ang babae siya magpupuno o magtuturo. Kagaya ng iglesyang Haligit Suhay, no? Kapatid na Joseph. Opo.